Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay nag-update ngayon dahil napaka-importante po ng ating update. At yung isi-share natin para sa kaalaman ng lahat. Tayo po ay panandaliang nanalo sa laban. Yung ayaw natin na ma-engage ang bansa natin sa isang napakadugong giyera. No to war, nanalo po tayo panandalian. Kaya po natin nasabi yan dahil nabasa at napakinggan po natin ang pronouncement ni Executive Secretary ng Malacanang si Lucas Bersamin na hinihikayat niya ang gobyerno at ang Pangulo na magkaroon ng direktang pag-uusap tungkol sa dispute sa Ayungin Shoal. So yan po ay nangyari sa kasagsagan ng napipintong pagsiklab ng gera between China at saka US. So ang nakikita po natin sa tender age ni Executive Secretary Lucas Bersamin, meron talagang wisdom na nasa kanyang pagkatao. At alam natin kinausap niya ang Pangulo para isiping mabuti ang bawat desisyon. At tayo ay natutuwa dahil nanalo na naman tayo panandalian sa laban at nagpapasalamat tayo sa ating National People's Initiative Council Committee sa pamumuno ng ating magiting na customary lawyer, brother Attorney Ferdinand Lagundino, kay Precious, kala Ate Tess, marami, kala Sis Imelda, kala Sis Emily, presidente natin na NPS. Maraming salamat dahil ang mga sulat na ipinadala at ipinareceive natin sa lahat ng sangay ng gobyerno na nandoon ang indication na ayaw ng taong bayan ang proxy war dito sa ating bansa. Marahil ay nabasa ito ng Malacanang, nabasa ng Senado, nabasa ng Kongreso, nabasa ng Supreme Court at nabasa ng halos lahat ng sangay, nabasa ng Armed Forces of the Philippines, nabasa ng PNP. At tayo nagpapasalamat sa mga pastor natin, kala Pastor Jojo, Pastor Reno, at alam ko isa yan sinisigaw nila, at kahit dun sa mga manifestong ginagawa ay inaayawan natin yung proxy war na yan. At nagpapasalamat rin tayo sa SMNI. Maraming salamat sa SMNI dahil noong June 12 yan po ang ating isinigaw diyan sa Plaza Miranda, kung di ako nagkakamali, ang no to war, no to proxy war. Maraming salamat kay Ka Eric, kay Ka Peter, Kuya Ramon, at sa lahat, kala Kuya Oliver, kala Ma'am Karen, kala Sir Ben Ranke. Maraming salamat sa inyong lahat. Dahil kahit maliit ang numbers, yung ating panawagan na nasagap ng Malacanang noong June 12 ay siguro naisip nila na hindi man marami ang bilang ng mga sumisigaw sa kalsada ng no to war, pero yung pang-araw-araw na pagbombard sa social media, walang tigil, na nagsasabi ng ayaw natin ng gera sa bansa natin, yun ay maliwanag na indikasyon na majority ng taong bayan, ng mga Pilipino, ng Maharlikans, ayaw mag-engage sa gera. So nagpapasalamat tayo kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Sir, maraming salamat sa wisdom na meron ka. At alam ko nag-usap kayo ng Pangulo at na-analyze ninyo ang pwedeng mangyari at ang sigaw ng taong bayan. At alam ko ito ay hindi pangmatagalan, baka panandalian lang ito dahil alam naman natin ang galaw ng US regarding sa kanilang stand ng total domination sa South China Sea, West Philippine Sea. Nagagamit lang talaga tayo. Tayo ay ginagawang pawn sa isang gera na hindi naman natin laban. So maraming salamat, kaya tayo ay nag-live dahil tayo ay natutuwa. Nanalo tayong muli kahit panandalian lang dahil patuloy pa rin tayo magbabantay. Tayo po ay nasa middle ng nowhere. Hindi ko po alam kung nasaan ako. Ito po ay araw-araw nating ginagawa at pag may nadaanan tayong mga tropa, mga kaibigan,
mga retired military, mga sektor sa ating society, mga grupo, maliit man o malaki ay ating kinakausap. At nagpapasalamat tayo sa mga commander natin, mga leader natin, mga bihasa sa labanan sa ground at maging sa pag-aanalisa sa nangyayari sa ating bansa. Maraming salamat sir kay General Rastim Mong Ulamit. Maraming salamat sir at nandyan ka at nag-aanalisa, nagbibigay ka ng malinaw na pananaw at alam ko ang puso mo ay para sa taong bayan at ang puso mo ay para sa bansa natin. Ulitin ko, nagpapasalamat tayo sa SMNI. Tayo ay hindi kumakampi sa mali, pero kinakampihan natin ang mabuting gawa. At nagpapasalamat tayo kay Kuya Eric, Selis, Kuya Eric, kay Kuya Ramon, kay Peter. Maraming salamat, Sir Ben Ranque, Sir Oliver, Ma'am Karen, dahil noong June 12, narinig at nakita ng Malacanang ang sigaw natin na no to war. Ayaw natin ng gera. At sa mga patriots, sa mga warriors natin, keyboard warriors natin, na walang tigil araw-araw na nagpapakalat ng mensahe ng taong bayan na ayaw natin sa gera, yan po ay napipick up ng Malacanang, napipick up ng Presidential Communication Office at nakikita nila at nababasa nila sa social media na karamihan ng taong bayan ay ayaw talaga sa proxy war at nauunawaan ng taong bayan ang nangyayari sa pagmamanipula ng ibang bansa. At tama si Executive Secretary Lucas Bersamin na muling buksan ang pintuan para sa pag-uusap tungkol sa kung ano ba ang mabuti sa disputed island na yan, dyan sa Ayungin Shoal natin, at alam natin magkakaroon yan ng magandang pag-uusap na walang ibang namamagitan. Ulitin ko, ang gusto lang ng China makipag-usap ang Pilipinas na walang nasa likuran, na walang nasa tagiliran, na walang nasa harapan. Pilipinas lang talaga. Yan ang ginawa ni PRRD. Ulitin ko, hindi natin kinakampihan ang maling gawa, pero ang mabuting gawa, ating pinapasalamatan yan. At diyan natin pinasalamatan si PRRD dahil nagkaroon siya ng independent foreign policy. Yan po talaga ang nararapat. Kahit walang written agreement, kahit gentleman's agreement, yan ay parte ng isang senyales na naiintindihan mo kung ano ang kahulugan ng independent foreign policy. Hindi kailangang may isinulat na agreement na sa pag-uunawaan ng dalawang bansa kung sila ba'y magmamahalan, sila ba'y magtutulungan, na walang kasaling ibang bansa na nakikialam para maging magulo ang usapan. So bago tayo magtapos, dahil may mga pupuntahan pa tayo, baka pumunta tayo ng Visayas or Mindanao, nagpapasalamat po tayo uli sa lahat ng tumulong, sa lahat ng sumigaw, sa lahat ng nagbombard araw-araw sa social media, sa mga lumabas sa kalsada kahit tayo ko konti, sa mga nagpadala ng sulat. Ulitin ko, ang matibay na National People's Initiative Council Committee walang tigil sa pagpapadala ng sulat tungkol sa kung ano ang gusto at kung ano ang ayaw ng taong bayan. Yan po ay pinapadala sa Malacanang, sa Senado, sa Kongreso, sa Armed Forces of the Philippines, sa PNP. Halos sa lahat ng sangay ng gobyerno pinapadala yan. Hindi tayo nagkukulang, hindi tayo ginagahol sa oras, tayo ay laging on time pag nagpadala ng mensahe. So maraming salamat sa lahat ng tumulong, sa lahat ng nakaunawa, at tayo ay muling nanalo, pero tayo ay patuloy na magbabantay dahil ang alam natin na ang galaw ng kalaban ay masalimuot. Meron silang diabolical mind na pwedeng laruin lang tayo, patahimikin, pero may pinaplano pala silang mas malaki. So magandang gabi sa ating lahat at magpasalamat tayo bago matulog na tayo ay nanalo na namang muli sa ating laban ng sama-sama. Mag-iingat po tayo.